Okay, material misrepresentation at saka yung types nun, and then yung contestability in life insurance. So, bakit ko to iba-vlog? Kasi ito yung usually, kumukuha tayo ng insurance policies, kumukuha tayo, marami tayong pinipill up ang forms, whether physically or online, di ba? So, dapat maintindihan natin to, kasama na ako. So, yung material misrepresentation muna. Yung material representation daw is yung hindi mo pagsasabi o pananadya mong hindi sabihin yung totoo. Alam mo, nag-fill up kayo ng form. Whether online or physical, hindi mo sinabi yung totoong edad mo o yung totoong pangalan mo. Dalawa pala yung pangalan mo. So, lalo na sa babae o sa lalaki, minsan dalawa yung pangalan natin. Dahil ayaw natin doon sa pangalawa natin pangalan, hindi natin ginagamit. So that alone, it would fall under negligent kasi hindi mo naman sinasadya or it would fall again innocent misrepresentation. Kasi hindi mo nga feel hindi mo lang talaga siya ginagamit. Kasi mas komportable ka doon sa isa lang ang pangalan mo, di ba? So innocent misrepresentation minsan yun. Pwede rin sabihin na fraudulent misrepresentation kasi alam mo ng dalawa pangalan mo, isa lang ang ginagamit mo. Kasi meron yung pag sabi mo innocent, minsan sa nanay mo, hindi mo na itanong sa nanay mo o hindi nasabi ng magulang mo na dalawa pala yung pangalan mo. Diba? Diba, halimbawa, John Denver, Denver lang yung ginagamit mo, hindi mo ginagamit yung John. Kasi hindi nakalimutan ng parents mo. That is, innocent misrepresentation. Kaya nga may birth certificate para ma-verify yung pangalan mo. Diba? Kasi doon talaga nilalagay yung pangalan mo or mag-i-execute ka ng affidavit na isang tao lang kayo. Yun yung innocent misrepresentation. Pag sinabi mo namang negligent misrepresentation, hindi mo alam. Okay, hindi mo na itanong o hindi ka nag-research kung dalawa ba talaga yung pangalan mo o isa lang. Ibig sabihin, kapabayaan mo yun kasi responsibility din mong i-check. So, pag hindi mo chinek, negligent material misrepresentation. Pag sinabi mo fraudulent, yun yung sadya. Sinadya mong hindi ilagay kasi ayaw mo. Diba? Yung innocent kasi, silang hindi mo lang alam. Ito alam mo sinadya mo talagang hindi ilagay or dinaya mo yung edad mo. Diba? Usually sa edad yan Lalagay 18 years old na sila para legal age na. Pero totoo, 17 o 16 years old lang dinaya. So, yun yung fraudulent misrepresentation. Okay? And then kasi, ba't ko nasabi yan yung isang grounds for contestability sa insurance. Pag gumawa tayo ng mga insurance policies, yung contestability niya is 1 or 2 years. Ibig sabihin, may right yung insurance company na i-dispute yung validity ng claim. Halimbawa, hindi mo sinabi yung totoong edad mo. O may sakit ka pala na mas malala pa kaysa hindi mo dineclare yung talagang sakit mo. Meron ka pa palang sakit na mas malala. So, within 1 or 2 years, pwede nilang i-contest yun at hindi bayaran. Kung mapatunayan nila. Di ba? Pero after nung contestability period na yun, liable, obligado na silang bayaran. Kaya yun naman yung ng insurance. Meron silang right to contest yung validity ng claim. So, mabuti nang alam natin yan. Kasi, lahat tayo kumukuha sa ganyan. Yung material representation at saka yung contestability sa insurance. So, yun lang po.